18 magigiting na Marines sa kasamang palad, hindi natin pwedeng maituloy dahil hindi available yung 18 na Marines dahil sa serious physical threat sa kanila. So of course, dapat maintindihan natin buhay ang nakataya. So ipopostpone na lang natin. Handa na sana tayo. Pero malalaman niyo po kung kailan po natin gaganapin ito. Handa ng mga certificates, lahat. Mga pangal, magsasalita, pero yun na. Sinasaalang-alang din natin ang kapakanan nila, yung physical safety nila. So wala po tayong magagawa. Yun ang priority natin. So mamaya, magkakaroon tayo siguro dyan sa mga media ng simple mga panel discussions sa mga taga-pana, taga-UBI. Medyo hindi na ako makapag-salita. Papacheck up po muna ako. Pasensya na kayo mga kabayan. Thank you. Maraming salamat, General Romy Pukis. Itutuloy natin ito. Kung sino yung gustong magtanong, pwedeng magtanong at sasagutin natin ang inyong mga katanungan. Pero bago tayo magsimula, dahil nandito na rin tayo, magkakaroon tayo ng isang panalangin. Ipagdasal natin yung ating magigiting na 18 Noble Marines. At tayo na rin, tayo ay mananatili rito panandalian para kung sino man yung may katanungan tungkol sa mga nangyayari is masagot natin. So tinatawagan natin si Bishop Angel Ortega. Ang ginawa po natin ito ay isang pagbibigay ng parangal sa ating mga kapwa mga sundalo na walang ibang inisip, maging malagay sila sa panganib. Wala silang ini-expect na gantimpala o kapalit. Sila ay lumabas para isiwalat ang buong katotohanan sa nangyayari sa ating bayan. Malaki ang kapalit nito sa kanilang seguridad. Kaya nga wala sila ngayon dito dahil inaalagaan din natin ang kanilang physical security. Maging ganun pa man, dito natin nakikita ang isang Pilipino o mga Pilipino, kundi mga sundalo na ay handang ialay ang kanilang buhay para sa ikabubuti ng ating bayan. Marami nagsasabi sa kanila na sila raw ay dishonorable discharge. Pero hindi po yun ang issue. Sinisiraan sila, minamaliit. Pero hindi po yun ang issue. Ang issue po ay ang pagnanakaw ng ating mga politiko, ang mga leaders natin na ating pinagkatiwalaan. Kaya, itong pagpapatuloy na ganito nangyari sa ating bayan ay isang nakakapanlumo. Dahil kung sino pa yung sasabi ng totoo, katotohanan, sila pala yung inaakusahan, sila pa yung inaalipusta, sila pa yung tinitreter. Yung mga nag-utos sa kanila, yung mga nagpadala ng mga maleta, at saka yung mga tumanggap ng mga maleta, yung dapat ang kinakasuhan, yung dapat ang inalipusta natin, yung dapat ang kinukulong. Hindi itong mga taong inutusan lamang para magdala ng maleta. Kaya ang United People's Initiative, ang ating alliance sa ating mga iba-ibang grupo na allied sa United People's Initiative, ang Philippine Alliance for National Accountability, at marami pang iba, ay nagkaisa para bigyan ng parangal ang ating mga magigiting ng mga sundalo ito. So unfortunately, sabi ko nga po, wala sila dito ngayon, maging ganun pa man, ang mga maraming mga retired, hindi lamang sa armed forces, hindi lamang mga sundaluhan, pati ng ating kapulisan, pati na yung ating mga Coast Guard, yung ating mga
BGMP, yung Bureau of Fire Protection, yung ating mga kaibigan, mga Muslim warriors, brothers from the Bangsamoro, ang ating mga kaibigan at kapatid na Muslim from the New Moro National Liberation Front of MNLF, at saka yung mga Moro Islamic Liberation Front, kung saan sila mismo ay nagpakita ng pagkilala, pagpaparangal dito sa mga sundalong naglahad nito mga kalokohan sa ating bayan. So muli mga kababayan, maraming salamat sa inyo at pagdating. At i-announce na lang po natin kung kailan po natin gaganapin yung aktual na nandito sila. Meron ditong representative ng ating Bangsamoro, Dato Alan, baka pwedeng magbigay ng konting pananalita ng ating kaibigan sa Bangsamoro. Yun lamang po. Thank you. Good morning. Dato. Mensahe na talagang yung security nila is baka ma-compromise kaya hindi sila talaga makakarating. So, pinilit natin, alam nila itong araw na ito ng araw ng parangal para sa kanila. Pero sana maintindihan nating lahat na mahalaga sa atin ang buhay ng 18 Noble Marines na ito. So, ayaw natin silang ma-compromise. So, nandito si General Romy Pukis at magbibigay sa inyo ng short message. Sir Romy. Magandang umaga sa ating lahat, mga kababayan. Pasensya na kayo, medyo yung boses ko, masama yung pakiramdam ko, pero dahil napaka-importante sana itong bibigyan ito ng para sa ating mga 18 magigiting na Marines. Sa kasamayang palad, hindi natin pwedeng maituloy dahil hindi available yung 18 na Marines. Dahil sa serious physical threat sa kanila. So of course, dapat naintindihan natin buhay ang nakataya. So ipopostpone na lang natin. Handa na sana tayo. Pero malalaman niyo po kung kailan po natin gaganapin ito. Handa ng mga certificates, lahat. Mga pangal, magsasalita, pero yun na. Sinasaalang-alang din natin ang kapakanan nila, yung physical safety nila. So, wala po tayong magagawa. Yun ang priority natin. So, mamaya, magkakaroon tayo siguro dyan sa mga media ng simple mga panel discussions sa mga taga-pana, taga-UPI. Medyo hindi na ako makapagsalita. Papacheck up po muna ako. Pasensya na kayo mga kabayan. Thank you. Maraming salamat, General Romy Pukis. Itutuloy natin ito. Kung sino yung gustong magtanong, pwedeng magtanong at sasagutin natin ang inyong mga katanungan. Pero bago tayo magsimula, dahil nandito na rin tayo, magkakaroon tayo ng isang panalangin. Ipagdasal natin yung ating magigiting na 18 Noble Marines. At tayo na rin, tayo ay mananatili rito pananggalian para kung sino man yung may katanungan tungkol sa mga nangyayari is masagot natin. So tinatawagan natin si Bishop Dad Angel Ortega